Sa banal, sakdal at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Los Angeles, California, ay bumabati sa lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Numero 125 sa atin pong mga himnaryo. Sa paanan mo'y nananambika, O Diyos na aming katubusan. Mga aliping may kasalanan, pagpalain mo bendisyonan ang buhay namin, lipos ng dusa. Tulungan mo na lumigaya ang landas namin. Sinasalunga ay danglawan mo ng pag-asa. Ikaw nga lamang, O aming Ama, sa puso namin sinasamba. Dalangin namin, dinggin mo sana at patawarin yaring sala. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katotohanan di masayot, pahintulutan dito matapos ang aming buhay sa sinuko. Sa pangalan mo, O aming Jesus, lumalapit at lumuluhod
patuloy po nating papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 60 po naman sa ating imno ang ating susunod na aawitin. Daeng na mula sa Kalbaryo ang siyang nasok sa puso mo, ang wika
Walang sawa po nating awitan at papurihan ang ating Panginoong Hesu Kristo. Numero 62 ang atin pong aawitin. Sa pagsinta ng Diyos, sinugo sa atin si Jesus, upang tayo'y makatubos sa salang gumapos. Ang papala niya'y tanggapin, at tayo ay palalayain sa ating sala na umalipin. Ay kaniya tayong aagawin. Si Kristo Jesus lamang ang dapat paglagapan. Inilang pagsaligan ng Diyos na lumalang. Pagpapala niya'y tanggapin,
sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Mga minamahal, iginagalang at pinagpipitaganan po naming
mga tagapakinig. Una na nga po sa ating sariling mga sambahayan, sa ating mga kaibigan, sa lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga tunay na mga anak ng Diyos na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at nagsisipangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Sumapit po tayong muli sa panibagong Huwebes po ng gabing ito sa ating mga buhay. Ngayon po ay Marso 20 na po, 2014. At tayo nga po ay mayroong kautangan sa Diyos na siyang lumalang at nagbigay ng buhay sa atin, na tayo po ay inaasahan niya na hindi makakalimot sa lahat ng paggawa ng mabuti at sa lahat ng pagsunod sa kanyang mga kalooban, kung papaano sa langit ito ang inaasahan niya na ating gagampanan. Alam po natin tayo ay kanyang gawa, nilalang para kay Kristo Jesus, upang lumakad sa lahat ng kanyang mga banal na utos at mga palatuntunan, na utos na banal, matuwid at mabuti. At tayo po, sa lahat ng mga tao sa lupa, ang tanging inaasahan ng Diyos, makapagdudulot sa Kanya ng kaluguran, sapagkat tayo ang katawan ng Panginoong Hesukristo, binayaran niya ng Kanyang sariling dugo, na Kanyang pinangunguluhan. Siya lamang ang ating obispo, ang ating pastor, ang saserdote, ang guro ng ating mga kaluluwa. Nasa Huwebes po ng gabing ito, tayo nawa ay maging isang kaluguran sa Kanyang paningin sa kaharian sa langit. At kahit na nga po tayo dadalawa, tatatlo, tayo ang pinakamaliliit sa bilang, wag nating ikahihiya ang pangalang Diyos Kristo Jesus, na siyang pinagtawagan niya sa atin upang tayo po magkaroon ng katiyakan doon sa ipinangangako niya na buhay na walang hanggan. Kaya po sa Huwebes ng gabing ito, husayin na po natin ang ating mga puso, ihanda na rin natin ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga pakikinig, at bago po tayo lubos na kumain ng kanyang mga dalisay at mga banal na salita, na tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa, sama-sama po, iluluhod po muna natin ang ating mga tuhod, uusal po muna tayo sa Kanya ng isang tao sa pusong mga pagpapasalamat, at hihiling tayo ng mga kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha, kapong kagalang-galang, Ikaw po ang Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, na Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Ikaw ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, ng iyong bayang Israel, at sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Panginoon, masusumpungan mo po muli kaming lahat sa silong ng aming mga dampang tahanan,
kahit po kami ang pinakamaliliit sa bilang, kahit na kami nag-iisa o dadalawa lamang, kapisa namin ang amin-aming mga mahal sa buhay. Ama, hindi namin ikinahihiya na kami matawag na iyong mga anak, at sa amin-aming mga tahanan po'y nagpapakumbaba kami, Panginoon, naninikluhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Tanggapin mo pong muli ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Panginoong Hesu Kristo, maraming salamat po sa iyo. Sa maraming mga araw, patuloy mo pong ipinararanas sa amin. Hindi mo po kami binabawian ng aming mga hiram na buhay. Pinakakain mo pa kami at dinaramtan. Pinalalakas, pinagagaling mo ang aming pangangatawan. At bagaman, pinasasapitan mo po kami ng sari-saring mga pagsubok, tulad po ng mga karamdaman ng aming lupang pangangatawan at ng mga suliranin na lagi naming kaakibat sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinagpapasalamat po naming dinirinig mo ang aming samo, ang aming mga panambitan. Nilulutas mo po ang aming mga suliranin. Pinalalakas mo po't pinagagaling ang aming lupang pangangatawan. At higit po sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, pinatitingkad at dinaragdagan sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga kaliwanagan. Nalalaman namin, Ama, na kami po ay malimit pa ring magkulang at magkasala laban sa iyo. Nalalaman po namin, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Datapwat, Panginoon naming Hesu Kristo, alang-alang po sa iyong banal at makapangyarihan, malinis mong pangalang Diyos Kristo Jesus, na ikinapit mo sa aming mga kaluluwa nang kami po ay mangagsisampalataya at mga bautismuhan sa iyong banal na iglesia. Alang-alang po sa banal na gabing ito, huwag mo sanang gawing kadahilanan upang hindi mo po kami muling pakainin at busugin ng iyong mga banal at dalisay mong mga aral. Ama naming Diyos, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama, ipinagpapasalamat din namin sa iyo na ang lahat ng aming mga anak, mga manugang mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, maging ang mga kaibigan namin, nakasakasama namin sa pakikinig ng iyong mga banal at mga dalisay mong aral, sampu ng lahat ng iyong mga tupa na nangangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Sinasampalatayanan po namin, Amang Banal, aming ipinagpapasalamat sa iyo na kung paanong iningatan mo po kami sa dakong ito, maging ang aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian. Gayon din po ang patuloy mong ipinararanas sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan sa kani-kanilang mga hiram na buhay. Ama, salamat po. Tinutulungan mo pa rin, inaalalayan ang aming mga anak, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, maging ng lahat ng aming mga manugang, tulad po ni Geophilo, gayon din po ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Ama naming Diyos, salamat din. Ang aming mga apo hanggang ngayon, pinalalakas mo pat binibigyan ng mga kapayapaan sa araw-araw, katulad po ni JC, ni BJ,
ni JR, ni John Macho, ni Paul Noren, ni Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Hindi mo rin pinababayaan, Panginoon. Maging ang aming mga kapatiran sa laman, na katulad po, Ama naming Diyos, ni Expectacion Valencia, ni Prospero Gonzales, ni Eliezer, ni Neftali, gayon din, Ama naming Diyos, ni Dolor at ni Felicidad. Ama, maraming salamat din po ang mga mahal namin sa buhay na naroroon po sa malalayong ibang dako ng sanglibutan, nawawalay sa amin at humahanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Maraming salamat po. Patuloy mo rin silang pinapatnubayan, katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip. Gayon din po ni Enrico, ni Abner, ni David at ni Daniel Valencia, ni Shannon at Analera, ni Berian Guanzo, ni Jacob Gonzales, ni Lolita Bungay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape, ni Jingjing Ilagan, ni Pe at ni Adora Quino, ni Pido at Victoria Malangkes, higit na nga po ni Rosemary at ni Flor, na sila po, Panginoon, malalayo sa aming mga paningin. Hindi namin nalalaman kung paano sila matutulungan sa gitna ng kanilang mga pangangailangan, maliban ng lagi namin silang ipanalangin sa iyo, na nawa hindi mo rin po sila pababayaan, iwawalay mo rin po silang lahat. Sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman, pagpapalain mo rin ang kani-kanilang mga kabyak, ang kani-kanilang mga anak, mga manugang, mga apo, at mga mahal sa buhay, 10 ng kani-kanilang mga tahanan, mga sasakyan, mga halamanan at mga hayupan. Iwawalay mo rin po sa araw-araw sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa mga taong may mga madidilim na mga kaisipan. Amang banal, sa Huwebes po ng gabing ito, kami po'y nakikiusap sa iyo na huwag mo po sanang pababayaan kami na patuloy na pong tumatanda, nanghihina, mayroon pang sari-saring mga karamdaman na nalalaman po naming malapit na rin kami sa hukay ng aming mga libingan. Mahabag ka sana, Ama, dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, mga taon, kagaling at kalakasan upang kami po'y makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo hanggang ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Pangunahin na nga pong iyong hipuin ang wala mong kabuluhang alipin, gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya ng pinakamatanda sa amin. Gayon din po si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia, gayon din po si kapatid na Mirna, si Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia. Amamanal, kami nananalig sa iyo. Papatnubayan mo po kami at tutulungan mong makapaglingkod pa sa iyo at makatulong sa pamamahayag ng iyong katotohanan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Sana po'y pakainin mo po kaming muli ng iyong mga banal at dalisay mong mga aral. Kasangkapanin mo lamang ang bibig ng iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Linisin mo po ang kanyang puso. Tulungan mo pong siya'y makapagsalita ng may katapangan at may katwiran at katotohanan, at kung ito'y mapakinggan namin dumating sa amin na tulad sa isang masarap na inumin at masarap na pagkaing magagamit namin sa aming pamumuhay sa araw-araw, makapaglingkod kami sa iyo na may katapatan ng buong puso at ng buong pag-iisip namin. Kami pong lahat ay magsipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, kami po'y nananalig. Kami po'y sumasampalataya na sa Huwebes po ng gabing ito, ikaw muli ang sasaaming lahat
kami po iyong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga iginagalang at minamahal naming mga tagapakinig, atin na pong pasisimulan ang ating banal na pakikinig, na ito po ang ating katampatang pagsamba, ang pakikinig at ang pagsunod na higit pong kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Ang ibig po niya na ating mapakinggan mula po sa aklat ni Apostol Juan sa kanya pong kapitulo 6, versikulo 63. Ito po ay malimit nating mapakinggan, mga magulang at mga kapatid. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang pinakikinabang. Sa Bibliang Ingles na pinanggalingan po ng Bibliang Tagalog, sa King James Version, ganito po ang orihinal na pagkakasalin. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman, walang pakikinabang. Mga iginagalang na mga tagapakinig po namin, dito po ay napaka madaling unawain ang Espiritu. Ito raw ang bumubuhay, at sa laman, yung tinutukoy po na laman, una po sa lahat, laman, tayo po ng mga tao. Meron po tayong laman, meron tayong mga buto. At gayon din po ang lahat ng mga nilalang na tulad po ng mga hayop, na sila po, gumagalaw sapagkat meron din po sila na espiritu. Yan po ang katotohanan, sapagkat sa paksa sa 6:63, ang espiritu ang bumubuhay. Sa makatwid sa lahat ng bagay na merong buhay, mga tagapakinig, ang Espiritu po ang bumubuhay sa kanila, at higit na nga po sa lahat, sa atin pong mga tao. Ngayon, ang dapat po natin munang unawain, alin ba o ano po baga ang Espiritu na tinutukoy ng ating paksa na ito raw ang bumubuhay? Ito po ay napakagandang tanong, sapagkat hanggang ngayon, mapait na aminin, napakarami po ang mga tao hindi pa nakikilala kung ano ang ibig sabihin ng Espiritu. Kaya nga, unang tanong natin, ano nga baga yung tinatawag na Espiritu? Sa San Juan din po sa kanyang kapitulo 4, versikulo 24, buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Ang Diyos ay Espiritu. Sa Bibliang Ingles, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in the truth. Kaya nga, mga kapatid at mga magulang, sa talata pong ito, ay maliwanag po na ipinakikilala kung alin yung tinutukoy na Espiritu. Sino man pong tao na ibig magsisamba sa Diyos na Espiritu, kinakailangan po magsisamba sa tinatawag na Espiritu at katotohanan. At sa atin pong ikalawang katanungan, ano po ba yaong Diyos na isang Espiritu? Mga tagapakinig po namin, kailangan po malaman natin yung tinatawag na Espiritu na nagbibigay ng buhay, na ito ika ang Diyos. Ano nga po baga ang Diyos?
Hayaan po natin ang San Lucas o ang aklat ni Evangelistang si Lucas ang magpaliwanag sa atin sa Kapitulo 24 at 39 po naman. Tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sino po ang dito ay nagsasalita? Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po na siya ay mabuhay na maguli, mga magulang at mga kapatid mula sa kanyang libingan pagkatapos ng ika-3 araw, karakaraka ay siya'y tumayo sa gitna ng mga alagad na nagkakatipon, yung 11. Bumati siya ng kapayapaan at sinabi niya, tignan ninyo ako, hipuin ninyo ako. Meron akong laman, meron akong buto, sapagkat ang isang espiritu, makinig po tayong mabuti, ang tanong po natin, ano ba yung tinatawag na Diyos na espiritu? Dito, napakaliwanag po, ang isang espiritu, walang laman at walang mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ngayon, tunay po baga na ang Diyos na isang espiritu, walang laman at walang buto, makapagbibigay ng buhay sa laman upang magkaroon ito ng pakikinabangin? At papaano ginagawa ito ng Diyos na isang espiritu? Sapagkat ang paksa po natin sa 63 ng San Juan, ang espiritu nga ang bumubuhay. Yung Diyos na binanggit sa atin sa 4:24, ang Diyos ay espiritu. Walang laman, walang buto. Ang Diyos ang bumubuhay. At sa laman walang pakikinabangin. Sa makatwid, kung ang laman wala yung espiritu, walang buhay, walang pakinabang. Halimbawa, tayong mga tao. Pagka pala tayo walang espiritu sa atin, tayo mga patay, mga kapatid at mga magulang, wala nang pakinabang. Basura na tayo. Kaya nga, papaano nagagawa? Ayon sa ating pag-aaral, nagagawa ng Diyos na espiritu na walang laman at walang buto na magbigay siya ng espiritu ng buhay sa mga laman. Buksan natin ang sagot. Maging sa unang paglalang ng tao doon pa man sa halamanan ng Eden, buksan ninyo ang inyong Henesis, ang pasimula ng Biblia, Kapitulo 2 at 7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hindi ko na iisa-isahin, alam natin, ang Diyos ay kumapal ng lupa at inanyuan pa niya sa kanyang wangis. Ang Diyos ay kumapal ng alabok ng lupa. Anong ginawa? Nang ito'y maihanda na. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong. Ayan po. Ang tinutukoy dito, yung pinanggalingan natin, yung ama ng lahat ng tao, si Adam. Nang maporma na ang anyo ni Adam mula sa alabok ng lupa, hiningahan ng hininga ng buhay ang butas ng kanyang mga ilong. At ang tao, si Adam, yung pinanggalingan ng lahat ng tao, ang tao, naging kaluluwa na may buhay. Mga kapatid, sa makatwid, sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, alam natin, hindi ko na babasahin isa-isa, nilalang ng Diyos ang langit, ang lupa, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang kalangitan, nilalang ng Diyos, maging ang lahat ng mga bagay sa lupa, nilalang niya ang mga dagat, ang mga bundok, ang mga halaman, ang lahat ng mga hayop, nilalang ng Panginoon Diyos sa pamamagitan lang ng salita. Nagawa niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw. Bukala ng mga isda ang lahat ng tubigan. Magkaroon ng lahat ng pananim.
Sinalita lang ng Diyos, naganap ang lahat ng mga bagay na yari. Pero sa lahat nga po ng nilalang ng Diyos, sa paglalang niya ng tao, siya po ay nagtrabaho. Kumbaga sa ating mga tao, nagpapawis ang Panginoon gumawa. At alam natin ang paglalang maging kay Eva, na nilalang ng Diyos, binuksan pa ng Diyos ang dibdib ni Adam at sa tapat ng kanyang puso hinatak ang isang tadyang at ito'y ginawang babae na ito nga ang naging ina natin. Dito ang ibig ituro sa atin ng ating paksa, mga kapatid at mga magulang, yaong Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto. Nagagawa niya na magkaroon ng buhay ang kinapal niya na alabok. Hiningahan niya ng hininga ng buhay. At si Adam naging kaluluwa, naging tao na may buhay. Bakit nga po baga ang mga bagay na ito ay nagagawa ng isang espiritu? Isipin ninyo, espiritu, walang laman, walang buto, pero nakapagsalita na nagsabing magkaroon ng araw, magkaroon ng langit, magkaroon ng mga hayop, ng mga wika nga, mga halaman, magkaroon ng lahat ng mga bagay na nakikita natin, nilalang niya. Sa pamamagitan lang ng salita, ngunit ng lalangin ng tao, talagang literal, kumapal ng putik ang Diyos, at pagkatapos ng maanyuan niya ang unang tao, ayon sa kanyang wangis, hiningahan niya ng kanyang espiritu ng buhay sa butas ng kanyang mga ilong. Paano nga nagagawa ito ng Diyos na wala naman laman, wala naman buto? Buksan ninyo ang Jeremias 32:27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng mga tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ang Panginoon po pala ang makapangyarihan sa lahat wala na po palang tataas sa Kanya. Wala pong imposible sa Kanya. Pag sinalita niya isang bagay, mangyayari. Katulad din po ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa San Mateo 24. Basahin ninyo. Masisira ang langit, masisira ang lupa, ang aking mga salita, hindi masisira. Mga tagapakinig po namin, yan ang tinatawag na Diyos makapangyarihan sa lahat. Ano ang mga pagpapatunay pa na ang mga bagay na ito nga ginagawa ng Diyos at tanging siya lamang? Deuteronomio 32:39 po naman. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga. Ang nagsasalita po yung Diyos na Espiritu. Makinig po tayo mabuti. Yung Diyos, walang laman, walang buto, pero nakapagsasalita. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa Diyos na ito. Ano ang ginagawa niya? Ano ang pwede niyang gawin? Ako'y pumapatay. At ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat. Ako ang nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking kamay. Talagang napakamakapangyarihan po. Ang Diyos na ito, walang laman, walang buto, pero ang wika niya, ako ang pumapatay. Kaya pala tayo namamatay kung papatayin tayo ng Diyos. Kung tatanggalin na niya yung hininga ng buhay sa atin, patay tayo. Kaya naman pala tayo nabubuhay kung daragdagan niya ang hinga ng buhay sa atin. Yung Espiritu na siya nating pinag-aaralan ngayon, sapagkat ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman, walang pakikinabangan. Kaya lang nagkakaroon ng pakinabang, mga kapatid, tayo kung buhay pa tayo. Ang ibig lang sabihin, nakagagawa pa tayo. Nakapaghahanap buhay, nakagagawa ng gawain sa bahay, nakakaganap ng mga bagay na ibig nating gawin. Pero kung wala na yung Espiritu, kung wala na yung Diyos sa atin, patay na, walang pakinabang. Sino po ngayon, ayon sa Biblia, mga kapatid, o sa banal na kasulatan, ang Diyos Espiritu na makapangyarihan sa lahat,
na siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay? Napakagandang tanong. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang Espiritu, walang laman, walang buto. Ang wika ng Panginoon. Pero tingnan ninyo ako, may laman ako at may buto. Ang Espiritu, walang laman, walang buto. Nakatulad ng nakikita ninyo sa akin. Ngayon, dito po merong pag-aaral. Kaya nga, yung talata na yon ginagamit ng maraming mga relihiyon na ayaw sumampalataya na si Kristo o ang Panginoon siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na bumubuhay at pumapatay. Kaya nga, para wag tayong maligaw, pabayaan natin na ang Biblia rin ang sumagot sa atin. Sino nga po baga? Yung Diyos na yon na pinanggagalingan ng hininga ng buhay, na gumawa ng lahat, na siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang sumusugat, siya ang nagpapagaling, at talagang makapangyarihan sa lahat. Sino ba siya? Na espiritu na walang laman at walang buto. Buksan ninyo ang inyong aklat sa San Juan, Kapitulo 1, 1 hanggang 3 at 14. Basahin po natin sa Bibliang Pinanggalingan, original version ng King James Version of 1611. In the beginning was the Word. Nang pasimula ay ang berbo, salita. And the Word was with God. At ang salita ay sumasa Diyos. And the Word was God. At ang salita ay D-I-O-S, Diyos. Ano po ang kukuhanin natin dito? Ang tanong natin kanina, sino ba yung espiritu na walang laman at walang buto? Ang binasa natin, uno-uno ng San Juan, ng pasimula ika ay salita. At ang salita, sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ano ngayon, kapatid na si Rilo, ang pagkakaiba niyan? Ano ba ibig sabihin ng espiritu? Walang laman, walang buto. Bakit ang binasa mo'y salita? Nakita mo ba ang salita? May laman ba't buto ang salita? Wala po. Kung sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay salita, napakinggan nga natin, pero hindi natin nakita sapagkat espiritu, walang laman at walang buto, siya ika ay Diyos. Sino kang tututol dito? Tanggapin mo, sapagkat ito'y salita ng Diyos, na yung salita mismo, siya ang Diyos. Anong ginawa nitong salita na Diyos? The same was in the beginning with God, na ito rin naman ang pasimula ay sumasa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na ito na salita? All things were made by Him. Ang lahat ng mga bagay, ginawa niya. And without Him, was not anything made that was made. At kung wala siya, ay walang mga nagawang mga bagay. And the Word was made flesh. Ito, maganda. At ang salita, ayan. Ano ba salita? Walang laman, walang buto. Pero nakapagsasalita. Mga kapatid, bakit niya? Makapangyarihan nga sa lahat . Anong ginawa ng salita? And the Word was made flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao ang berbo, and dwelt among us, at nakasama namin. And we beheld His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. The glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng kaluwalhatian ng nag-iisang anak ng Diyos, ang wika ng Santong Sulat. Bakit nga tinatawag na nakita namin na gaya ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos? Sino ba ang tinutukoy dito? Sino ba yung nakasama namin, nakita namin, nahipo namin, nakita namin? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, yung espiritong bumubuhay, yung walang laman at walang buto, na lumalang ng lahat ng mga bagay, yun din ang Panginoong Hesukristo. At kung bakit nga tinatawag na gaya ng anak ng Diyos,
sapagkat hinubad nga niya ang kanyang pagkadiyos at nakitulad sa mga tao. Pilipos 2:5 hanggang 10. Upang makatulad siya ng isang anak ng Diyos na naging masunurin hanggang sa kamatayan niya sa krus. Kaya ang ibig bang sabihin, pag nagkatawan tao na ang Diyos hindi na siya Diyos? Filipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Sa makatwid, siya nga ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Kaya nga kung tawagin siya, Panginoon ng mga Panginoon, mga tagapakinig po namin. Ngayon, bakit po baga naman? Ito, napakagandang tanong. Bakit nga po baga naman nagkatawan tao ang Diyos, ang berbo o ang Diyos na Espiritu ayon sa mga banal na kasulatan? Ano ba ang dahilan at nagkatawan tao ang Diyos? Pag sinasabi pong nagkatawan tao, hindi nga po tao Ang Panginoong Jesucristo, hindi po tao. Ano po ang ating Panginoong Jesucristo? Nagkatawan tao. Hindi po pwede yung tao magkakatawan tao pa. Diyos siya, Espiritu, Berbo. Nagkatawan tao ang Berbo, nagkatawan tao ang Espiritu. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga taga-pakinig po namin, yan ang dapat nating tandaan at intindihin na mainam. Bakit nga po baga nagkatawan tao ang Berbo o ang Diyos? Hayaan ninyong banal na kasulatan ang ating pakinggan. Buksan natin, meron pong mga kadahilanan. Ano ang unang dahilan? Mateo 15:24. Dadapwat si Jesus ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupa na nangaligaw sa bahay ni Israel. Mga kapatid, naparito ako ang wika ng Panginoong Jesucristo upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Kaya nga nang siya'y magkatawan tao, nang tawagin na niya ang kanyang orihinal na 12 mga apostol, sinuguan niya silang ipangaral ninyo ang mabuting balita sa loob ng bansa ng Israel, ipangaral ninyo upang hanapin ang aking mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Huwag kayong lalabas ng ibang bansa. Kaya inuna nga ang mga Israelita. At napasulat po sa Apokalipsis ang bilang ng mga Israelitang mga nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos. Sa Apokalipsis 7:4, mga kapatid, 144,000. Basahin ninyo. Mag-aral din naman kayo para kayo lubos na maliwanagan. At ang mga tupang ito ang tinutukoy ng Panginoon sa San Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y magsisisunod sa akin, at sila'y binibigyan ko. 10:28, ito ang dahilan. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ang wika ng banal na kasulatan sa makatwid, ang unang dahilan kung bakit nagkatawan tao ang Diyos. Alam natin, nang hilingin ng kanyang bansa, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo, naligaw ang buong bansa ng Israel, nadaya ng dyablo. At yun nga ang tinatawag na kaparaanan ng Diyos, nagkatawan tao siya. Ito ang paraan na kanyang ginawa. Kung babasahin ninyo ang 2 Samuel 14:14, ang Diyos ay humanap ng paraan para ang tao na tulad sa tubig na itinapo na hindi na makukuha pang muli, maibalik na muli upang magkaroon muli ng buhay. At hindi lang basta buhay, buhay na walang hanggan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagkatawan tao para hanapin niya ang kanyang mga tunay na mga lingkod. Inuna niya ang bansa ng Israel. Kaya charity begins at home. Tandaan ninyo yan. At nang makuha na niya, mabautismohan na ang 144,000, isinugo niya ang lalaking si Apostol Pablo bilang pinakailaw sa kahintilan. Kaya tayong mga Pilipino naging kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi lahat ng Pilipino. Kokonti. Mga kapatid, iilan lamang tayo. Pero nakakatiyak tayo na na tayo po ay kabilang sa mga hinanap ng Diyos kahit na hindi tayo angka ng mga Hudyo o ng mga Israelita. Totoo ba yan?
Basahin po natin ang ikalawang dahilan kung bakit siya nagkatawan tao. Juan 10:16. At meron pa akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Ayan po, makinig kayong mabuti, Meron pa akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Meron pa siyang ibang mga tao, pero hindi doon sa unang kulungan na itinayo niya sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, 2:14 ng unang Tesalonika. At ito nga ang ating tinutularan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron pa akong ibang mga tupa, hindi sa kulungang ito, hindi roon sa bansa ng Israel. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan, magkakaroon ng isang pastor. Kaya nga tayo, mga kapatid, kung sino ang kinilalang pastor ng mga unang mga banal ng Diyos, yun din ang kinikilala natin. Yun din ang sinusunod natin. Unang Pedro, sa kanyang 2:25, mga magulang at mga kapatid, tayo'y tulad sa mga tupa na nangaliligaw. Datapot ngayon nangabalik tayo sa tunay na pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. Kung sino yung pastor na kinilala ng mga unang banal, yun din ang kinikilala natin, wala nang iba. At siya rin ang tinatawag na saserdote, tagapagligtas at nag-iisang Diyos natin. Sa makatwid, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. At dahil dito, mga kapatid, papaano po tayo nakatitiyak na kung tayo po ay mapabilang na, tayong mga hintil sa huling araw, mapabilang na sa ikalawang kadahilanan kung bakit nagkatawan tao ang Diyos. Ano ang tiyak na tatamuhin natin kung tayo ay mapapanumbalik sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin. San Juan 10:17. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kuhanin kong muli. Sino man, 10:18, hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay, may kapangyarihan akong magbigay nito, may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Alin ang kinukuha natin dito? Sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kuhanin kong muli. Ang ibig lang sabihin ng Panginoong Jesucristo, may kapangyarihan siyang magbigay ng buhay. Kung yung kanyang sarili, ibinigay niyang kusang loob, nag-volunteer. Siya na Diyos na nagkatawan tao, ibinigay niya yung kanyang sariling buhay at meron din siyang kapangyarihang binawi niya. Kaya nga, nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw sa libingan. Ano ang kukuhaning aral natin dito? Meron siyang kapangyarihan na bigyan ng hininga ng buhay. Sino? Ang mga tao na ibig niyang pagkalooban nito. Hindi ba kapatid na Cirilo, dahil dito niluluwalhati o sinisinta ako ng Ama? At ang wika pa man din dito sa Juan 10:18, tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Bakit sinasabi para pang iba ang Kristo, iba pa yung Amang Diyos? Paano ito nililiwanag ng Panginoong Jesucristo? Sa 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Alalahanin niyo, nagkatawan tao nga Lumagay sa kalagayan ng anak, kaya sa tuwing siya'y nagsasalita sa kanyang mga alagad, lumalagay siya sa kalagayan ng isang anak, ngunit hindi siya, mga kapatid at mga magulang, nagiging taong tao, hindi naalis yung kanyang pagiging Ama. Kaya nga nang lubusang liwanagin, 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, sa mga huling mga katanungan po natin, papaano po tayo sa mga huling mga araw na ito pinananatili pa ng Diyos na mga buhay? Maganda po tanong natin, papaano nga tayo sa huling araw, tayo na mga membro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Papaano po tayo sa mga huling araw na ito
nakapananatili pang mga buhay, gumagalaw, umaawit pa tayo ng imno, nananalangin pa tayo, sumasamba pa tayo sa Kanya. Nagagawa pa natin ang maglingkod upang tayo maging kapaki-pakinabang sa Kanya. Natatandaan ninyo ang sermon natin? Mga kapatid at mga magulang, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang pakikinabangin. Sa makatwid, ang ibig lang ituro ng ating paksa sa huling araw kung bakit tayo nabubuhay pa, nagiging kapaki-pakinabang pa tayo sa Kanya. Panginoon kong Diyos, ang ibig ba sabihin, kapatid na Cirilo, hindi pa paano yung mga magnanakaw, paano yung mga kriminal, paano yung mga koruptor, yung mga magnanakaw, ang lahat ng masasamang mga tao, hindi ba hanggang ngayon nabubuhay pa rin sila? Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid? Ang ibig mo ba sabihin ang Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay pa rin sa kanila ng hininga ng buhay? Yan po ang sinasabi ng Biblia. Sa madalit sabi, hindi naman ang ibig sabihin porke masama yung tao, papatayin na ng Diyos. Sa katotohanan nga po, ang Diyos nagpapaulan sa lahat ng klase ng mga halaman. May mga damo, mayroong pansirang mga halaman, pero pinauulanan, pinalalago, pinamumunga, at kasabay ng mga mabubuting mga halaman, ganyan po ang Diyos. Sapagkat alam natin, ang Diyos ay pag-ibig. At kung binibigyan pa ng Diyos ng buhay ang masasamang mga bagay na Kanyang nilalang tulad nating mga tao, kahit na mga kriminal, mamamatay tao, manloloko, mga kapatid at mga magulang, binubuhay pa ang marami sa kanila. Para ano? Para sila'y mangagsisi. Baka kanilang masumpungan ng Diyos, magbalik loob sila sa Diyos, sapagkat ang ito ay mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos, na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Sa paanong paraan? Sa pagkaalam ng katotohanan. Basahin ninyo ang unang aklat ni Timoteo, sa Kapitulo 2 at versikulo 4. Ang Diyos po ay talagang pag-ibig. Ayaw nga niyang sino man sa Kanyang nilalang, sa Kanyang larawan, itapon niya sa impyerno. Datapot ang mga tao ang matitigas ang ulo. Ayaw nilang sumunod sa Diyos at ang gusto nila yung kanilang sariling kalooban. Kaya nga sa ating tanong, para sa atin sa loob ng iglesia, mga tagapakinig po namin, papaano nga po tayo sa mga huling araw na ito? Ito'y para sa mga anak ng Diyos, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa huling araw na ito, nakapananatili pa tayong kapaki-pakinabang sa Kanya. Na kung liliwanagin lamang, may buhay pa, nakapaglilingkod pa, nakapaghahandog pa sa Diyos ng mga gawang mga mumunting kabanalan. Basahin po natin, ibalik natin ang ating paksa. San Juan 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salita na sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Ano ang nakuha natin? Ano ang sagot ng Diyos? Bakit ako, kayo, nakakapagsalita pa ng banal na kasulatan, nakapangangaral pa si kapatid na Cirilo, kayo naman nakakapakinig pa, ang marami sa inyo'y tumutulong pa sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang mga marami sa inyo'y umaawit din ng imnaryo at nananalangin araw at gabi. Nakakagawa pa tayo ng mga kapaki-pakinabang na mga bagay. Bakit? Nalalaman natin, Efeso 2:10. Tayo'y Kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, na upang lumakad sa lahat ng mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Kaya tayo nagiging kapaki-pakinabang. Hindi waldas ang ating pamumuhay. Hindi natin ginugugol sa paglalasing. Hindi natin ginugugol ang ipinauutang na hiram na buhay dito sa pambababae, sa kalayuan, sa lahat ng mga gawang wikangay karumal-dumal sa Panginoon. Kaya tayo nagiging kapaki-pakinabang dahil saan? Ang aking mga salita, pawang espiritu at pawang buhay. Papaano naging espiritu at buhay sa atin ang salita ng Panginoong Jesucristo? 15:3 ng San Juan,
kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo ay aking sinasalita. Yung pananatili natin sa Panginoon, sa loob ng iglesia, mga magulang at mga kapatid at tagapakinig namin, sa pakikinig natin tuwing Huwebes at tuwing araw ng linggo, sa pagbabasa natin ng Biblia, sa mga pananalangin natin at pag-aawitan, sa pagpupuri natin sa banal at maluwalhating pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nagaganap natin ang ipinag-uutos sa Hebreo 13:16, to do good, ang paggawa ng mabuti o ang pagsunod sa kautusan ng Panginoong Jesucristo na siyang Diyos na Espiritu, mga magulang, and to communicate. At ang pangangaral natin ng Ebanghelyo, huwag nating kalilimutan sapagkat ang wika ng banal na kasulatan, sa gayong mga hain ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Nagiging kapakinabangan tayo, nakikinabang ang Panginoon Diyos. Sa pagkakalalang sa atin, hindi pinagsisisihan ang pagkakalalang sa atin. Bakit? Sinusunod natin ang kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan. Ano ang dahilan? At hanggang ngayon, nakapananatili pa tayong buhay. 15:5 ng San Juan, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O hindi ba katotohanan yan? Saang iglesia ba tayo naroroon? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sino ang obispo natin dito? Sino ang pastor natin dito? Sino ang ating saserdote at tagapagligtas na pinaglilingkuran natin dito? Ang Panginoong Jesucristo. Ako ang puno ng ubas. Ang ibig lang sabihin, ang Panginoong Jesucristo ang puno ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kayo ang mga sanga, tayo ang mga sanga. Bakit tayo meron pang buhay hanggang ngayon? Bakit kapaki-pakinabang pa tayo sa Kanya? Sapagkat nakaugnay tayo sa Kanyang katawan, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang wika pa man din ni Apostol Juan sa unang aklat na kanyang isinulat, 5:20, mga magulang at mga kapatid, at nakilala natin, isinugo sa atin ang anak ng Diyos upang makilala natin siya na totoo at tayo'y sa kanya na totoo. Si Jesus na isinugo ng Ama, di ba? Ng kanyang sarili. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga magulang, mga kapatid. Sa Huwebes po ng gabing ito, napakaliwanag po ng itinuro sa atin. Juan 6:63, ang Espiritu ang bumubuhay, ang Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Pag wala tayo o wala siya sa atin, sa laman walang anumang pakikinabangin. Kung wala ang Kristo sa atin, patay tayo. Kahit na sabihin mong buhay si kapatid na si Rilo, mga kapatid, buhay tayo, lumalakad, kumakain, kasama ang pamilya natin. Pero wala tayo sa Diyos. Wala tayo sa puno. Wala tayo sa iglesia na kanyang katawan. Nasaan tayo? Nandoon sa iba't ibang relihiyon. Naroon sa mga pagsamba sa mga larawan. Naroon sa pagsunod sa mga utos kata ng mga Hudyo, utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Patay tayo, bagaman meron tayong wika nga hininga, walang pakikinabangin sa atin ang Panginoong Jesucristo. Ang katulad natin, puno na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol po sa ikalawang pagparito, igagatong sa apoy, nagniningas na apoy at asupre sa impyerno. Huwag nawang mangyari sa sino man sa atin. Ito nawang aral na ito ang ating tanggapin, isa puso, isa katuparan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan,
pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mga magkakaibigan at mga mag-aanak, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.